everyone. So my first topic is all about ALS. ALS or Alternative Learning System is a non-formal education program. So kapag sinabing ALS is ito yung hindi sumusunod sa traditional na sistema ng isang school na may mga track na grade or curriculum at schedule. Sa madaling salita, ang ALS ay isang programa na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na matuto kahit hindi sila nakapagtapos sa regular na school. So, merong tatlong key features ang ALS. First dito is ang flexibility and accessibility. So, pag sinabing flexibility and accessibility is ito yung nangangailangan na tinatanggal ng ALS ang mga hadlang sa edukasyon at ginagawang possible ang pagkatuto para mas malawak na hanay ng mga Pilipino. Second is focus on practical skills. Dito naman is binibigyan din ng ALS ang practical na pagkatuto ng mga na naghahanda sa mga individual para sa hamon at sa totoong mundo. At ang panghuling key features ng ALS ay ang accreditation and equivalency. Dito naman is hindi hindi mapapabayaan ng mga mag-aaral ng ALS kumpara sa mga nagtapos sa tradisyonal na paaralan. Binibigyan sila ng kinakailangang pagkilala at credential upang umunlad sa kanilang edukasyon at karera. At ngayon naman ay dumako na tayo sa 3 challenges faced by ALS. Una dito ang resource constraints. So dito is sa kabila ng hamon na ito, patuloy na nagkakaroon ng malaking epekto ang mga programa ng ALS sa buhay na napakaraming Pilipino. The second is lack of awareness and support. Dito naman sa lack of awareness and support is makakalikha tayo ng isang mas inclusive at pantay na sistema ng edukasyon na nagpapahalaga at tumatagumpay sa mga benepisyo at benepisyo ng di formal na edukasyon. At ang panghuli ay diverse learning needs. Dito naman is kadalasang nagpapakita ng iba't ibang estilo ng pag-aaral, motibasyon at pinagmulan. Ang sunod na topic ko is OSY, Out of School Youth. Often face a higher risk of engaging in risky behaviors including smoking. So, dito sa OSY is lubos na nagpapataas ng posibilidad na mapabilang ang mga mapanganib na gawain at naglilimita sa kanilang mga oportunidad para sa isang magandang kinabukasan. So, itong OSY ay may tatlong factors contributing. Una na dito ang poverty and economic hardship. So, dito sa poverty and economic hardship, pinapakita nito ang ugnayan ng kahirapan at antas ng edukasyon kung paano ang mga paghihirap sa ekonomiya ay maaaring lumikha ng isang ikot ng kawalan ng kalamangan. So, pangalawa is lack of access to quality education. So, dito naman is hindi pantay na pag-access sa dekalidad na edukasyon ay lumikha ng malaking balakid sa pag-aaral na nagtutulak sa mga bata na lumabas sa sistema at nagpapatuloy sa mga ikot ng kawalan ng kalamangan. So, ang panghuling factors contributing to OSY is social and cultural factors. So, dito naman is nakikipag-ugnayan sa mga salik na pang-ekonomiya at iba pa upang lumikha ng isang komplikadong kalagayan na nagdudulot sa mga bata na huminto sa pag-aaral ng maaga. Meron ding tatlong addressing the needs of OSY. Una na dito ang Targeted Educational Program. So dito is OSY needs special school programs.
So, dapat angkop ang mga programang ito sa kanilang edad. Dapat ding angkop ang mga program sa kung paano sila natututo ng pinakamahusay. So, pangalawa naman is skill development and vocational training. Dito naman is teaching OSY jobs ay tumutulong sa kanila na makakuha ng trabaho at better lives. Panghuling, addressing the needs of OSY is community engagement and support. Dito is ang pagtulong sa mga komunidad at pamilya ay nakakatulong upang maiwasan ang mga bata sa pagtigil sa pag-aaral. Ang pangtatlong topic ko is all about disadvantaged children. Disadvantaged children are those who face systemic barriers to accessing quality education due to factors such as poverty, disability, or belonging to the marginalized groups. So, dito is yung mga poor children and mga batang may disabilities and kids from minority groups often can get a good education dahil sa unfair na sistema. There are three addressing the challenges of disadvantaged children. First is early intervention programs. Dito sa early intervention programs ay yung pagtulong sa mga bata mula sa murang edad sa pamamagitan ng bagay tulad ng masustansyang pagkain, pangangalagang pangkalusugan at pangangalaga sa daycare ay nakakatulong sa kanila na malampasan ang mga disadvantage ng kanilang kinakaharap. Second is inclusive education. So, dito naman is ang mga paaralan ay dapat na dapat na bukas sa lahat ng mga bata, ano man ang kanilang pinagmulan o kakayahan at ano man ang kanilang kulay ng kanilang balat. So, ang panghuling addressing of challenges of disadvantaged children ay social support and mentorship. So, dito naman is pagbibigay ng mga sistema na suporta sa lipunan at mga programa sa pagtuturo at makakatulong sa mga batang nasa laylayan ng lipunan na malampasan ng mga hamon at mapalakas ang kanilang kakayahang umangkop. Ang panghuli kong topic is all about adult learners. Adult learners are individuals who continued their education beyond traditional schooling, often seeking to enhance their skills, knowledge, or career prospects. So, dito sa adult learners are people who keep learning even after they finish school. Usually to get better at their jobs, to learn new things. And there are three characteristics of adult learners. First is self-directed learning. Dito sa self-directed learnings is adult learners like to choose kung ano ang gusto nilang matutunan at itinakda nila ang kanilang sariling goals. Gusto nilang matuto ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa kanila. The second is experience-based learning. Dito is adult learners use what they learn in life upang matulungan nilang maunawaan ang mga bagay. And the lastly is times constraints. Kinakailangan nila ng mga options sa pag-aaral na akma sa kanilang mga schedule. Meron ding three supporting adult learners. Una na dito ay ang flexible learning formats. So, dito sa flexible learning formats is to help adult learners, we can offer different ways to learn, like online classes, classes at night, or a mix of both. This gives them more choices to fit their busy lives. Second is relevant and practical curriculum. Dito naman is mas epektibong natututo ang mga mag-aaral na sa adult learners kapag ang mga klase ay tungkol sa mga bagay na pinapahalagan nila at tumutulong sa kanila
sa kanilang totoong buhay. Ginagawa nitong mas interesado at masigasig silang matuto. At ang panghuli ay recognition of prior learning. Dito naman is maraming karanasan ng mga adult learners kapag kinikilala natin ang mga alam na nila na nakakaramdam sila ng pagpapahalaga at pinagmamalaki ang kanilang natutunan. At ang summary ng aking topic is first is Alternative Learning System or ALS. Ito is isang programang pang-edukasyon sa Pilipinas na nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong hindi nakapasok o nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa iba't ibang dahilan. Second is Out of School Youth or OSY. Maaring rin silang makaramdam ng mga social at economic disadvantage. Sa pangatlo naman is disadvantaged children. Ito naman yung mga bata na nakaharap sa mga systemic barriers. So, dito sa panghuli at ang pang-apat na aking topic ay adult learners. Ito ang mga taong patuloy na nag-aaral pagkatapos ng tradisyonal na pag-aaral.